So ayun guys, so good news, pa 15,000 kilometers na tayo. So guys, ito yung tsura niya. Ito sa electric motor natin. So dito lang siya. Ito yung VF3 natin. So ito guys yung bagong VinFast na Limo Green. So solid yung tsura niya. Ito yung bagong Limo Green. Ayan guys, so dito tayo sa office ngayon. So ito guys, yung B Factory dual layer protection or dual layer battery protection plate. So papakabit natin sa kaibigan natin si Walter sa West Avenue sa D-Stone. Tibay. So guys, tara, sabahan niyo ako. Kanina naman problema tayo kung paano siya ikakarga dito sa auto kasi sobrang laki niya. So sakto naman pala. So naikabit naman natin dito. Guys, dito tayo sa D-Stone sa kaibigan natin si Walter sa West Avenue. So ikakabit yung B Factory na battery cover. Guys, ito yung tsura niya. Ito yan. So guys, ikakabit na yung dual layer na protection plate natin. Diba alin yung palabs na ganun. Guys, so tapos na. Nakapitan na ni Kuya yung dual layer battery protection plate. So from B Factory. So 10 minutes lang, tapos na. Naikabitan nila. So ano siya? So ito sa electric motor natin. So dito lang siya. Malapit sa kanya yung battery. Ngayon, papakiramdaman natin yung sa ano niya, yung sa init. So merong time na umiinit yung sa ibang members natin. Naglagay sila ng cover sa motor. So tayo naman, battery lang. So battery plate lang nilagay natin, protection plate. So yun guys, dito tayo sa West Avenue ngayon. Kasama natin si Brother Walter. So kagrupo ko siya dati pa. So ngayon naka VF3 tayo guys. Lahat ng gulong natin na Sumax. Ito guys, yung sobrang tibay na Sumax. Kung saan ko nadala, sa bundok, sa Laguna, sa Clark, Tagaytay, sa kanya ko kinuha kay Brother Walter. So guys, message nyo lang siya. Dito tayo sa West Avenue. Si Brother Walter, pag hahanapin nyo sila sa Waze, ang hanapin nyo lang is Vibrant Venture. So lalagay ko yung link na yon dito sa... Pero ang makikita nyo sa labas ng store nila is itong napakalaking D-Stone na sign. Hanapin nyo lang si Brother Walter. Siya nang bahala sa inyo. Sobrang ganda ng price niya. The next day. Ito yung VF3 natin. Kwento ko lang. So, lima na yung VF3 ngayon dito. VF3 ni Mugs. Dalawa na yung VF3 nila eh, na nakapart. Then meron pa daw isa. So, all team black. So, trio. Same na same yung forma, pati yung sticker sa gilid. Pares. Pero ito pinakamagandang stance sa tatlong VF3 nila. Nagpa-dechrome si Brother Mugs. Ganda pala ng walang chrome dito. Daming accessories na dito sa dami ng pinalit. Tingnan nyo to guys ha. Pagkadating ko kanina dito, nakaalis na tong sa air vent to. May plano palang gawin dito. So tingnan nyo guys yung ginawa niya dito sa ano niya. So meron din siyang B Factory na ano, na rear screen tray. Pinoil wrap niya yung logo, nag-dechrome siya. Tapos lahat to may decal din, no? Ito may decal din. So ito may decal. Ito, meron din, no? May decal din sa dito. So, naiba. Ang dami accessories na bago, no? Napag-iiwanan na kami. Tapos, meron din siyang, ano, folding side mirror. Tapos, ito yung isang VF3 naman. Tingnan mo naman. Kambal na kambal. So, ito yung atin. So, 1, 2, 3. So, meron pa sila isang black. So, 4 na. Tapos, meron pa isang, nandun sa dulo. Doktor ata siya. So, bira, di ko pa namimit eh. Ito yung VF3 natin. The next day. 1 week na natin nakabit yung sa battery dual layer plate protection. So far so good. Wala naman ako nakitang difference sa temperature niya. So pagka uminit siya, kunyari umabot siya ng 31 degrees. Pagka wala ng init niya, same pa din naman. Kakala ko noon pag naglagay ka ng battery tray or kumbaga parang cover niya. So kala ko na-trap yung init niya. So far hindi naman. So ang advice ko lang is driven siya within the city. So hindi pa tayo bumabiyahe ng long drive.
pati yung mga inclined na na kalsada. So yung mga pataas hindi pa natin siya nasusubukan. So sa patag wala namang problema. Pero yun nga, another week pa for further testing. Then yun guys, tara punta tayo sa airport ngayon. Susunduin ko lang yung parents ko. So yun guys, so good news, pa 15,000 kilometers na tayo. So sobrang dami na nating biyahe na gamit si VF3. Sa dami na rin ng shoot sa events, family gatherings sa probinsya, Tagaytay, Clark, Laguna, Bulacan, Pampanga, kung saan na natin nadala si VF3. Nakakatuwa kasi ang dami na nating experience dito. Ngayon, ang masasabi ko, since nabiyahe na natin siya sa mga malalayong lugar, ngayon, ito ang napansin ko sa habit na naging different. So, nung early stage pa ng EV ownership natin. So, mayat-maya, charge ka ng charge. Mayat-maya, puro ka charge doon, charge dito. Para siguradong makakarating ka sa pupuntahan mo. Ngayon, sa case natin, tulad ngayon, nasa 90% tayo. Pupunta tayo ng airport. Yung mga ganun ba, kumbaga dati sinisilip ko pa yung distance niya. Ngayon, after 15,000 kilometers of owning the VF3, alam mo na, kabisado mo ni Otto eh. So yung mga ganitong biyahe natin, hindi mo na siya tinitignan masyado, hindi mo na siya binibilang. So automatic na siya na pagdating natin sa pupuntahan natin, makakabalik ka pa rin, may baterya ka pa rin, may charge ka pa rin. So hindi na siya concern. Ayun guys, tara, samahan niyo ako, punta tayo sa airport ngayon. Aling sila sa Naiya. So, tumawid sila dito sa Resorts World. So, dalawang auto tayo. Si Sea Lion 6 pati si VF3. Ayun guys, so touchdown. Dito na tayo sa Ayala Malls, Manila Bay. So, yung gamit nila tito o tita, so ibang gamit nandito sa auto. Ngayon, sila uuwi na. So tayo, iikot pa ng konti. So dumaan natin sa Ayala Malls, Manila Bay. Ngayon guys, pupunta tayo ngayon sa VinFast sa may EDSA. So tingnan natin yung showroom nila. Touchdown, dito na tayo sa VinFast EDSA. Tingnan lang natin yung Limo Green kasi very interested kami dito sa Limo Green eh. So tingnan natin muna kung anong meron dito, specs, performance. And guys, tara, samahan niyo ako. Ito yung bagong Limo Green. Solid. Ganda nito. So dalawa yung nakasabay natin sa EDSA kanina, Limo Green. Solid, ganda. So delivery na ata to or pick up. Ganda. Ganda ng Limo Green, no? So ito yung tsura niya. Ask natin si Sir Daryl kung pwedeng tingnan yung loob nito. Dito tayo ngayon sa VinFast EDSA. So yung susi binigay niya lang sa akin. Takasan natin to. Ito yung Limo Green na bago. So solid, maganda itsura niya. So kakaiba. So sabi ni Sir, test drive na lang daw natin. So ikot natin dito sa sa VinFast EDSA. So ito yung itsura niya sa loob. So ano lang to guys, very brief lang description kasi hintayin natin yung test drive unit na papahiramin nila para ma-test drive natin to for a week. So ngayon, initial review lang or initial impressions lang. So yung screen niya, parang similar siya kay VF3. Nakabukas na. Uy, ang lamig ng aircon. Initial impression, so umikot-ikot lang tayo dito sa nila, pinaka test drive location nila. So solid naman. Ang ganda ng quality niya. Medyo may pagka-utilitarian yung kanyang build. Hard plastic siya, karamihan. Tapos rotary type yung kanyang gear selector, park, hazard. Malamig yung aircon. Sobrang lamig na aircon. So ito yung kanyang initial initial impressions. Uy, lamig. AC Max. So meron siyang dedicated vent sa likod. May creep mode din siya. So far so good yung Hindi pa natin ma-test drive to sa labas. Hintayin na lang natin yung test drive unit nila. So ito guys yung bagong VinFast na Limo Green. So solid yung itsura niya. Ganda ng profile niya, no? Mas-slick yung harap niya, slick yung grill niya. So stylish din siya, pero naka-hubcap lang siya. So 7-seater. So tingnan natin kung anong itsura ng likod. So solid, buong to likod, oh. So 7-seater talaga siya. May sarili siyang vent dito. Ganda. So
So, tingnan natin kung anong ano niya dito. Anong difference niya. Tingnan natin yung likod. So, may charger siyang kasama. So, hindi ko alam kung ilang kilowatts yung charger na to. Ganda, ganda. Solid. So, ito yung tsura ng interior niya. Hindi ko lang pasan to. So, door, hard plastic siya. Ganda yung quality niya. Ito naman yung passenger side. Ang pinaka-gusto ko dito sa itsura ni Limo Green, ito talaga yung pinakaharap niya. So, yung ilaw niya, maganda kasi siya, LED na. Slick, oh. Very slick yung itsura niya. Okay guys, short quick test drive lang naman to. Hintayin lang natin yung pinaka-final review unit na matitest drive natin. Okay guys, tara. Balikan natin to. Baka mauwi pa. So guys, tingnan natin itong VF7 Plus. Sobrang solid talaga na itsura niya. So, quality to. Ganda. So, naka Eagle F1 tire siya. Goodyear. Waiting tayo guys kung ano magiging next full-size EV natin. Pero nagugustuhan ko itong itsura nitong Limo Green. Kasi medyo spacious siya. Marami kang mailalagay. Pero pag nakikita mo itong VF7 Plus, sobrang ganda pa rin. Kaya sobrang head turner nito. So ito yung medyo mas more siya. Mas mahaba ang reach niya. So 500 kilometers daw as per Sir Darwin. Then ito naman is 400 to 430 kilometers ang range niya. So meron din siyang AC, meron siyang DC. So nung nasa Vietnam tayo, kita mo naman gano'ng karaming VinFast yung nasa kalsada. So kaliwat kanan, makikita mo VinFast DF7. So ngayon, most likely kung babalik tayo sa Vietnam, makikita mo na puro Limo Green na. So itong VF7 Plus, kaliwat kanan nun, lalo na yung VF3. So solid. Laki ng trunk mo. So ito yung natin. Ito yung titignan natin na isa pa. Ito. Yung malikod ng VF7 Plus. Oh. Sobrang slick na itsura niya. Ang ganda ng likod. Ang ganda ng performance. Tulin pa. Sobrang tuloy na to. Tapos ang presyo na lang ata nila ngayon guys, ang promo, kung di ako nagkakamali, 1.4 or 1.5 million na lang yung price niya. So AC/DC rin siya. Dito tayo sa car wash ngayon sa H2O Auto. Tapos guys, merong charger dito. So papalinis tayo. Yung charger nilang DC meron dito. So, first time ko makakita ng car wash na may charger. Yung charger nila. Paano yung deposit mo? DC na Q. Bossy, makakita na. So, ito yung charger nila. DC. Pero first time ko makita to ah. So, yung wala yung niya, yung sa baba. Alam ko yung design nila, pero ito, super malaman ko para sa bahay. Guys, laki ng charger nila. Yan lang kaya. Meron pa isang EV oh, 14 Friday. Guys, tayo lang natin, tapos charge lang si Sir. Tapos tayo sunod. Oh, pareho ng eh. Okay guys, so dito tayo sa sa H2O Auto Spa. So car wash tayo. Yun. So, may dumaan na VF3 na isa. Guys, may isa pang VF3. So guys, yung charger nila dito hindi compatible. So may dumaan na VF3 kaninang isa. So magcha-charge din daw dapat siya, kaso hindi pwede. So tinignan nila, so DC siya. Actually, tingnan mo yung port niya. So hindi siya pwede. So sayang. So DC pa naman sana. Guys, so 14 Friday.
Sobrang tuling nito. Ganda na itsura niya. So, itsura rin naman. 14 Friday. So, compatible yung plug nila dito sa 14 Friday. So, pasok siya. So, nakakapag-charge siya. Ganda, no? Tignan natin to kasi interesting tong 14 na to eh. Under Dongfeng yung brand. Ganda. Bucket seats siya. So guys, ito yung itsura ng ano, bagong 14. So, back to zero na rin tayo. So, meron lang siyang usok sa loob. So, back to zero. Hintayin natin mga 5 minutes lang siya. Paipon lang natin sa loob. Tapos na yung back to zero. So, yung usok naglalabasan na. Natin lang luminaw na ng konti. Tapos, uwi na tayo. Full charge lang natin si VF3. So, hindi nyo makita dito. So, mausok siya. So, full charge lang natin si VF3 sa opisina. Tapos, uwi na tayo. Guys, tara!